Magandang umaga mga kapwa kong mag-aalaman. Kumusta ang buhay-buhay natin? Ngayong umaga, napakaganda ng sikat ng araw. Papunta tayo ngayon dito sa farm natin sa may Cabinti, Laguna para kumbaga tignan yung ating mga tanim doon sa ating greenhouse, tsaka yung mga alaga nating mga hito. So dumating na rin nga pala yung in-order naming rack na paglalagyan natin ng ating mud crab. Kumbaga napag-decision na kasi namin na mag-alaga din ng mga mud crab, yung vertical ba na mud crab farming, mga napapanood namin sa YouTube. Gusto lang namin subukan, pero ang setup namin ay DIY lang. Kumbaga planggana lang yung gagamitin. May nakikita naman kami na nagkaayos sila sa ganong setup. So susubukan lang din namin kasi medyo hindi namin makuha ng ayos yung sa hito. Kaya kumbaga medyo nag-shift lang muna kami ng konti, pero hindi naman namin ititigil din sa hito. So mamaya papakita ko sa inyo yung gagawin naming rack para kumbaga makita nyo kung paano yung setup namin. So samahan nyo kami. Kumusta mga ka-farmer? Nandito na tayo ngayon sa The Big Leaf Farm, dito sa farm natin sa Cabinti, Laguna. Ngayon, asimbulin natin yung rack na para dun sa mud crab natin, yung dumating na sinasabi ko kanina. So ipapakita ko sa inyo. Mga ka-farmer, ito yung rack na dumating. Hahakutin ko ito doon sa loob. Medyo may kabigatan nga lang, kaya ipapakita ko sa inyo pag nandun na sa loob. So, kumusta mga ka-farmer? Ngayon, yung hinakot natin na yung gagamitin natin para sa ating mud crab, nandito na. Yung, kung makikita nyo, yung kaundo sa likod. I-unbox natin ngayon para kumbaga ma-set up natin. Ito siya. So, i-unbox natin ngayon para kumbaga ma-assemble natin. Ilalagay natin din doon sa may bandang dulo kasi doon natin ito ipepesto. So tingnan lang natin yung laman. Tayong gunting. So ito siya, yung rack natin, yung kumbaga yung karaniwan na shelf na ginagamit sa mga school, mga libro. So set up natin to ngayon para makita natin kung sasakto doon sa pwesto natin. So, samahan niyo kami. So yun mga ka-farmer, inaral ko lang muna kung paano ikinakabit kasi bago lang sa akin ito. Mukhang madali lang naman pala kasi nakuha ko na kung paano. So, pakita ko lang sa inyo. Kapag pala pinagdudugsong, kailangan natin nung ito, may pinaka parang clip siya na maghahawak ng kasunod na para madugsungan, tumaas. Tapos yung sa gilid naman, may mga isinusuot pala na ito, na bakal, kung makikita nyo, yung pinakangipin na yun,
Isinusuot lang pala yun dito para maikabit. So, ayun, ganyan lang pala yun. So, kaya-kaya pala natin asimbolin ito ngayon. So, papakita ko sa inyo. A few moments later. Magandang hapon mga ka-farmer. At nagawa na natin yung rack na in-order natin, na-assemble na natin dito sa ating greenhouse. Ito, kung makikita nyo, medyo malayo lang. Mamaya, papakita ko sa inyo na mas malapitan para makita nyo yung naging setup namin dito. Hindi pa naman siya totally tapos kasi itong mga sahig nito, bubutasan pa namin para kumbaga makalusot yung butas nung nandun sa mga planggana natin. Kasi ang tubig nito, dapat kumbaga na-cycle siya. May gagamit kami ng pump na ilalagay namin dito sa bandang gitna para bombayin niya pataas, pababa ulit dun sa, pabalik dun sa kanya. So, papakita ko sa inyo ng malapitan para mas maintindihan. So, mga ka-farmer, ito yung rack na ginawa namin. Yan, nandun siya sa duluhan ng aming itong mga tanim na lettuce. Kasi tinanggal namin yung patungan dyan para medyo lumuwag. At para maisingit namin dyan yung aming mud crab farming. Minabuti na namin na ilagay dito sa loob. Kasi kapag sa labas ay possible na baka mapakialaman ng kung anong hayop na nandito o kaya possible na rin siguro na i-consider na baka manakaw. So ito yung aming ginawang setup. Ito siya. Yan. Ito yung naging patungan. Itong mga patungan na ito, bubutasan namin siya ng mga bilog, bali tatlo kasi sa isang hilera, sa isang layer na yan ay kasyang 3 planggana. Isa pa dun sa dulo. So itong makikita nyo yung planggana natin, yan, may mga butas. Dito nakalagay yung meron tayo ditong yung mga male and female adapter. Nakatusok siya dyan para yung ating mga alimango, kumbaga ang tubig niya siguro nakapantay lang dito sa guhit na ito. Tapos mag-overflow na siya, papatak siya doon sa ilalim sa kasunod naman niya hanggang sa bumalik siya doon sa pinaka main source natin ng tubig at mauulit lang uli yung cycle. Kumbaga paikot-ikot lang yung tubig natin. Kaya natin ginusto na minapatak na tubig para magkaroon ng oxygen yung ating tubig, makahinga yung ating mga limango. So ito, pagka susukatan lang namin, papakita namin sa inyo kung anong mangyayari doon sa mga butas. Isa-set up lang namin yung mga adapter dito sa aming planggana. So samahan nyo kami. So yun mga ka-farmer, ito yung ating planggana. Tapos ito yung gagamitin natin na male tsaka female na adapter. Yan, mga pipe lang siya na size na 3/4. Siya yung ikakabit natin doon sa butas ng ating planggana. Kumbaga para siya yung magiging pinaka-overflow ng ating planggana para hindi umapaw yung tubig doon sa loob. So kapag kakabit natin, yan, susuot lang natin dito. Tapos i-tetred naman natin sa labas. So ganyan yung magiging itsura niya mga ka-farmer. Yan, ganyan sa loob. Itong tubong nito, kung mapapansin nyo, medyo mababa. Kaya lalagyan pa namin to ng konti pang kapirasong tubo na itutusok natin. Kumbaga para medyo tumaas yung level ng tubig doon sa loob. Kasi ang ating setup ay para sa mga crab fattening. Kumbaga yung ating alimango na ilalagay dito medyo malalaki na. Kaya dapat medyo mataas din yung tubig na ilalagay natin. So ang isang challenge lang dito na pinag-iisipan namin ay yung pagtatakip. Kasi napapanood namin sa ibang mga ginagamit lang nila, yung mga net lang. Kaya lang, kumbaga yung masyado lang nasisira doon ng mga alimango yung net na yon kapag ganun ginamit. So iniisip namin na baka kung pwede yung GI na screen. Kumbaga bakal na yung gagamitin namin
para kumbaga siguradong hindi masisira. Ang inaalala lang namin siguro ay baka kalawangin, magka-problema tayo lalo doon sa ating baka makontaminate yung tubig natin. So, papakita na lang namin sa inyo kung ano yung ideyang magiging, kumbaga, magkakamap sa amin. At i-share naman namin yun para sa, kumbaga, sa mga gustong gumaya. Kumbaga, disclaimer lang din, hindi kami eksperto. Kumbaga, experiment lang din itong ginagawa namin. Napanood naman namin to sa, kumbaga, nag-research naman kami, kaya kahit pa paano, meron naman kami basihan. So, ito, i-set up lang namin muna dun sa mga rack sa likod. At ipapakita namin kapag natapos na. So yun mga ka-farmer, mukhang hindi namin magagawa itong pagbubutas ngayon kasi napuna namin na parang itong ating patungan ay malambot. Kumbaga pag pinwersa natin ito ng butas ay baka maputol o masira itong ating paglalagyan. Ang kailangan namin ngayon dito ay kahit yung portable drill. So magdadala na lang siguro ako sa susunod na linggo para kumbaga mabutasan namin itong ating mga patungan. So babalik ko na lang muna ito dito sa ating sa ginawang rack at gagawa muna tayo ng ibang pwedeng gawin natin dito. So mga ka-farmer, bibigyan ko lang kayo ng konting update dito sa mga tanim natin na lettuce dito sa ating greenhouse. Magpapakita ko sa inyo. So ito yung ating mga lettuce, mga ka-farmer. Yan. Medyo malalaki na. Malaki na nilaki mula nung nailipat natin. Talaga lang merong mga namamatay. Kasi talagang sobrang init. Hindi kinakaya yung init. Pero karamihan naman yung nag-survive. Kaya siguradong tuloy na itong mga nandito. So, meron pa tayo dito sa kabila. Ganun din, malalaki na rin. Na meron nga lang din ng mga namatay. Pero recoverable pa naman. Hindi naman ganun kadami yung mga namatay. So, yun. Siguro mga 1 buwan pa to. Mga 1 buwan naman siguro makaka-harvest na tayo tingin ko dito. Medyo kasi sa klase nito, ang dami niyang dahon. Saka talagang sa size niya, medyo malalaki na. So yun mga ka-farmer. Yan, yung nasa likodan ko, yung ating mga lettuce na tanim ngayon. Hindi pa sila ganun kadami kumpara doon sa ginagawa talaga namin. Kumbaga magpupunla pa kami. Kumbaga parang hindi magkasabay-sabay kasi inulit namin itong aming cycle dito kasi nga gaya nung naikwento ko nung nakaraan na napasok kami ng mga peste. Kaya minabuti namin na i-dispose na muna lahat ng laman sa loob tapos tsaka kami nagtayo ulit ng panibago. So yun, nasa likod ko, yun yung rack na ginawa natin. Sinet up namin muna doon sa dulo. Kumbaga hindi naman siya makaka-apekto doon sa ating mga lettuce kasi nasa dulo naman siya. At kumbaga for safety na rin para hindi manakaw kung sakali. So yun mga ka-farmer, may mga punla tayo dito ngayon na sumibol na. Itong repolyo tsaka broccoli. Medyo madaming sumibol na repolyo na malalaki na rin. Kaya kailangan natin itong ilipat para kumbaga makalaki sila. Doon kasi sa farm, yung mini farm doon na pinapwestohan ko doon sa Quezon, ay masyadong maraming insekto. Kumbaga, hindi makalaki yung ating mga repolyo. So, susubukan natin ditong itanim sa Kabinti para kumbaga, mas maganda kasi ang klima dito. Tsaka, yung lupa nila mas mataba kumpara doon sa Quezon. So, papakita ko rin sa inyo kung pagka nailipat na namin dito. So ngayon mga ka-farmer, bago tayo umuwi maya-maya, sisilipin natin yung ating mga alagang hito, mapakain na rin. Mga twice kada week ay bibigyan natin sila ng manok. O kaya kung may makukuha tayo ng mga bituka ng isda, o kaya hasang para kumbaga payo kasi yun ng mga ekspertong nag-aalaga para daw mas mabilis silang lumaki. Kasi kapag daw puro feeds ang pinapakain, gaya nung ginagawa namin, talaga daw napakatagal lumaki. So, susubukan lang natin yun at baka naman magkakaigi sa atin, baka kumbaga saswertehin na tayo.
So, mamaya papakita ko sa inyo yung pwesto natin doon sa ating mga alagang hito. So, mga ka-farmer, dagdag ko lang pala, habang nandito pa tayo sa may greenhouse, ito pa lang sa, kumbaga, itong ating mud crab farming, ay, kumbaga, nakapag-research na naman kami. At, ang karaniwan kasing ginagamit na tubig dito ay yung brackish water. So, ang karaniwan, yung iba, hindi naman talaga pumupunta pa sa lugar na may brackish water para lang makakuha ng tubig kasi pwede naman gumawa ng sarili. Ang kailangan lang natin ay kung malapit sa dagat ay yung mismong tubig dagat tsaka yung tubig lang na nanggagaling doon sa ating gripo. Sa kaso naman namin, medyo malayo kami sa dagat kaya bibili na lang kami nung aquaculture na salt. Nakita naman namin na tinitimpla lang yun at nakabili na rin naman kami ng aming kumbaga yung meter na pangsukat ng salinity tsaka yung pangsukat na rin ng pH level ng ating tubig. So magta-trial and error muna kami para kumbaga bago natin ilagay doon sa ating mud crab ay sigurado tayo doon sa kalidad ng ating tubig. So ang na-research namin na ang salinity ng mud crab, kumbaga yung kailangan niya na brackish water ay nasa 15 to 21. So karamihan nung nag-aalaga, isineset lang nila sa 20 na salinity. Kasi ang tubig dagat ay nasa mga 34-35 daw yun. So magta-trial and error kami, susubukan namin at ipapakita naman namin sa inyo yung resulta. Sana lang maging maayos kasi medyo may kamahalan ng mud crab, sayang naman kung mamamatay lang. So yun lang mga ka-farmer, dinagdag ko lang. So mga ka-farmer, sa labas ng ating greenhouse, ayun yung greenhouse natin. Sa labas niyan, nagtatanim din kami ng mga maliliit na halaman dito. Ayan, meron ditong talong. Meron ding mga mustasa doon sa kabila. Tsaka yun, mga talong, may mga kalabasa din tayo. Kaya lang, papatay na itong kalabasa dito. Kasi matanda na rin yung puno. So, dito sa parting to, sa plat na ito, yan, nilinisan ko rin na tinanggal ko yung mga tali, yung pinagpakabagan ng mga ampalayan nung nakaraan. Bubungkalin ko ito ngayon at ililipat ko lang itong mga punla natin na ito, repolyo. So, samahan nyo ko. Nga po mga ka-farmer, nandito tayo ngayon sa doon sa ating pinaglalagyan ng ating mga alagang hito. So, ipapakita ko sa inyo yung update doon sa kanila. At para makita nyo din, medyo mabagal talaga yung paglaki. So, papakita ko lang sa inyo. So, ito mga ka-farmer, ito yung aming mga huling binili na maliliit. Halos ubos na kasi nangangamatay. Hindi namin alam kung bakit. Tapos ito yung mga medium size nung nakaraan. Talagang mabagal ang paglaki nila. Siguro may mali doon sa aming style ng pag-aalaga. Tapos ito yung mga malalaki nun na halos ganyan pa rin yung size nun. Kumbaga lumaki man sila, konti lang. Kaya nagre-research pa kami, tuloy-tuloy ang aming pagre-research gawa ng tinignan nga namin yung dahilan kung bakit hindi sila masyadong lumalaki. So nakita naming dahilan ay yung sa pakain. Mukhang may nakapagsabi na eksperto na mukhang mali na puro feed sa pinapakain kasi mabagal talaga silang lumaki. Kaya sinusubukan namin yung kagaya ng pinapakain nila na manok. Manok na pinakaluan lang. So nung nakarang binigyan naman sila ng manok, kinain naman, mabilis namang naubos. Kaya tingin ko naman baka yun nga lang talaga yung naging problema namin. Kaya siguro mga twice a week pakakainin namin sila ng manok. Kasi medyo mahagad din naman sa pambili kapag puro manok yung kakainin nila. So yun, sa ngayon bibigyan muna namin sila ng feeds. Baka sa isang araw na uli natin sila bigyan ng manok. So yun mga ka-farmer, nakapagpakain tayo ng ating mga hito. Sa susunod ay bibigyan naman natin sila nung gaya ng sabi ko kanina, bibigyan natin sila ng mga pira-pirasong manok. So wala naman kami masyadong gagawin pa dito kasi nalinis na itong tubig. Yun lang muna ngayong araw. So salamat sa panonood. Naway pagpalain tayong lahat.